Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Gumugulong na pero hindi raw mamadaliin ng Senado ang resolution of both Houses 6 na mag-aamyenda sa 1987 Constitution. Iginit ding probisyon tungkol sa ekonomiya lamang ang pag-uusapan at hindi pagpapalawig ng termino ng kahit sinong politiko. Gate na isang dating Chief Justice na kasama sa mga bumalangkas sa konstitusyon, lethal experiment ang anumang pag-amyenda sa panahong ito. Nakatutok si Mav Gonzalez. Pinagulong na sa Senado ang pagtalakay sa Resolution of both Houses No. 6 o RBH 6 na layong amyendahan ng ilang economic provisions ng 1987 Constitution. Pero hindi raw ito kailangang madaliin dahil walang dapat habuling timeline. We will not be falling into a trap on any deadline. It cannot be rushed like any regular bill that is just approved without thinking. Siniguro ni Senador Sonny Angara na namumuno sa pagdinig na economic provisions lang ang pag-uusapan, partikular ang foreign participation sa public services, advertising at edukasyon. Wala raw term limits ng mga politiko na usapin sa RBH 6. Huwag natin isipin na ito ay isang milagro na pag pinasa natin ay darating bigla at kakatok sa ating mga pintuan ang mga mamumuhunan at mga negosyante. Dahil tulad ng sinabi ng ating mga kasama, maraming factors po yan. Kasama sa mga humarap sa pagdinig ng Senado ang ilang bumalangkas o framer ng 1987 Constitution. Si dating Supreme Court Justice Adolfo Azcuna, pabor daw na tanggalin ang economic restrictions sa saligang batas. It should not be in the Constitution. It should be in an ordinary legislation. Economic provisions should be flexible to meet changing times in the economy. Hindi rin pabor sa charter change ang kapwa constitutional framer na si Attorney Christian Monsod dahil hindi naman daw ito nabanggit noon bilang paraan para maabot ang mga dati ng target ng administrasyon. There is absolutely no mention, as already mentioned earlier, of any charter change in the Philippine Development Fund 2023 to 2028. Si dating Chief Justice Hilario Davide Jr. naman, merong babala kung ngayon gagawin ang pag-aamyenda sa saligang batas. Amendments to or revision of the Constitution at this time would be a lethal experiment, a fatal leap, a plunge to death, a leap to hell. It will be a cha-cha dance to the grave or to hell. Isang probisyon na hindi malinaw ang pagkakasulat sa konstitusyon ay kung magkasama o magkahiwalay boboto ang Senado at Kamara sa mga amendment sa konstitusyon. Pero sabi ng mga legal luminaries, kabilang si dating Justice Vicente Mendoza, ang diwa ng konstitusyon ay bicameral ang Kongreso, kaya dapat hiwalay. When it comes to the time for voting, they vote separately for the obvious reason that the members of the Senate are smaller than the members of the House. Gusto rin yan linawin ni Senador Robin Padilla na naghain ng hiwalay ng Resolution of both Houses No. 7 para mailagay sa saligang batas ang hiwalay na botohan ng dalawang kapulungan sa pag-amyenda ng konstitusyon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 Oras. Lalo pang hinigpitan ang seguridad sa Kamara kasunod ng mga banta umano sa ilang kongresista. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Naipon na sa mga gate ng batasang pambansa ang mga nakapila para makausap ang kanilang mga kongresista. Ang mga motorcycle rider hindi nakakalapit sa mga gusali. Sabi ni House Secretary General Reginald Velasco, naghihigpit kasi sila. Matapos daw makatanggap ng mga banta ang ilang kongresista. Tumanggi si Velasco na pangalanan ng mga kongresista pero hindi raw kasama si Speaker Martin Romualdez. Connected po sa charter change? Hindi namin alam, basta sinasabi lang na baka bombahin tong House of Representatives, mga ganun. But as I've said, we take all this threat seriously. Kasama sa mga hinigpitan ang mga nakamotorsiklo. Ni-report sa akin ng security, there were some motorcycles going around the premises. No? Kaya pinagbawal na namin yung motorcycles being parked in front of any buildings.
Ang mas pinahigpit na seguridad dito sa Kamara mananatili hanggat hindi pinababawi ng liderato. Sa gitna nito, pinagtibay naman ng mga mambabatas ang kahahain palang kaninang House Resolution 1562 na dinedepensahan si Romualdez at Kamara sa tinawag nilang mga pag-atake at paglabag ng Senado sa interparliamentary courtesy kaugnay sa People's Initiative. The unfounded allegations hardened by some members of the Senate on the issues surrounding the People's Initiative are direct violation of interparliamentary courtesy and undermine the independence and integrity of the House of Representatives. It is imperative that we denounce these underhanded tactics that erode public trust in our parliamentary processes. Pagkatapos nito, dumating naman si Speaker Romualdez na binati ng mga kasama sa Kamara. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang liderato ng Senado ukol sa resolusyon ng Kamara. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Walang takas sa pulisya ang isang miyembro umano ng notorious na Fajardo Criminal Group. Bukod sa iligal na droga, sangkot din daw siya sa pagbebenta ng mga hindi lisensyadong armas. Nakatutok si Marisol Abduraman. Droga na halos 1 milyong piso ang halaga at baril. Ilan lang yan sa mga nasabat ng Quezon City Police District Station 6 sa kanilang target na si Zorin Almazan. Arestado rin ang kasamahan niyang si Herbert Bignay. Ang baril na nakuha sa suspect, naka-issue pa raw sa PNP. Sinubmit natin sa forensic group para mabalistic examination at malaman natin kung kanino naka-issue. Ayon sa QCPD, si Almazan ay miyembro ng notorious na Fajardo Criminal Group na sangkot sa iba't ibang krimen, gaya ng pagnanakaw, pagpatay at iba pa. Meron din silang, I think, 4 na warrants of arrest na na-issue ng iba't ibang korte. Bukod sa droga, gun for hire din daw ang grupo ni Almazan at sangkot din sa pagbebenta ng loose firearms. Sila na rin yung tinatap ng mga drug syndicates para patayin yung mga downline, small-time pushers na hindi nakakarimit ng pinagbentahan ng drugs, kulang, at yung mga itinatakbo yung mga pagbentahan. Opo, namin ko po yung sa drugs tsaka po yung sa baril na nahuli po sa akin. Aminado po ako doon na nakakuha na po talaga po ako. Maging pagpatay sa mga tauhan umano ng mga sindikato ng droga. Utos lang po sa mga, halimbawa po, mga sumabit lang ho na sa drugs. Nagbebenta rin kayo ng mga loose firearm? Sa ano lang po ako, 2 beses lang po ako nakapagbenta. Alam mo na drugs yun? Opo, ma'am. Bakit ka sumugal? Ma'am, sa hirap din po ng buhay, wala rin po ang pagkukunan Tukoy na raw ng QCPD ang mga kasama ni Almazan. Sila ngayon ang subject ng follow-up operation. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Nakatuto, 24 oras. Umarangkada na ang hulihan laban sa mga e-bike, tricycle at pedicab na dumaraan sa National Road sa San Mateo, Rizal. Diyan, tumutok si Joseph Moro. Halos maiyak na po ako sa laki. Lalo na po ako, nagtitinda lang po ako ng taho. Isa lamang ang tricycle driver na si Rolly sa 29 na nahuli ng San Mateo Rizal LGU ngayong unang araw ng pagbabawal sa mga e-bike, tricycle at pedicab sa National Road sa lugar. Hindi raw alam ni Rolly ang bagong utos ng munisipyo na may multang 2,500. Wala pa namang nahuhuling mga e-bike na marami pang hatid at sundo sa mga anak. Si Marife, 1 buwan pa lamang naka-e-bike na ginagamit naman niya papasok sa trabaho. Sa akin, takot ako sa highway. Umiwas na rin po ako. Ito yung gustong solusyonan ng lokal na pamahalaan ng San Mateo. Itong traffic, lalo na kapag rush hour, kaya pinapahuli nila yung mga tricycle, pedicab at mga electric bike. Tagusan kasi sila ng mga malalaking lungsod na katabi nila at nagta-traffic tuwing rush hour. This is not anti-poor. This is for the sake of everybody. It's unfair for those who are following directions in the main road, lalo na yung mga may lisensyang. Pero dahil unang araw pa lamang ng pagpapatupad ng pagbabawal, tinitingnan naman ng munisipyo kung pwedeng tuwing rush hour na lamang rin muna manghuli. We can be more lenient pagka maluwag naman ng traffic.
or gabi na, in the middle of the night if it's an emergency. We have to streamline it more. Ang pagbabawal na ginagawa ng San Mateo nakabatay sa Memorandum Circular 2023-195 ng Department of Interior and Local Government o DILG noong Disyembre na nagbabawal sa mga tricycle, pedicab at motorized pedicab sa mga national roads sa buong bansa. Ayon kay DILG Secretary Benhur Abalos, sabi daw ng Land Transportation Office o LTO, kailangang iparehistro ang mga e-bike na mas mabilis sa 25 km per hour ang takbo. Pinaalala ulit ng DILG sa mga LGU na ipatupad ang Memorandum Circular sa kanilang mga lugar. Ngunit, yung sangguniang bayan sa munisipyo o yung panglungsod sa city ay pwedeng payagan kung walang ibang dadaanan na ang tricycle. Pero dapat ito, dapat pag-aralan nila maigi. That's a last resort. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Walang puwang ang mga paninira. Giit yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa bagong vlog entry na inilabas matapos ang ilang akusasyon sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nakatutok si Ivan Mayrina. Matagal nang bukang bibig ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga katagang Bagong Pilipinas. Pero paano ito maaabot? Sabi niya sa bagong vlog entry, susi rito ang pagkakaisa. Kaya naman, sa isang bagong Pilipinas, walang puwang ang mga paninira at paghahatakang pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Walang direktang pinatungkulan, pero inilabas ang pahayag ilang araw matapos siyang akusahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng pagiging isa umanong drug addict. Hindi na pinatulan ng Pangulo ang akusasyon at ang hamong magpa-drug test sila. Bagamat sinabing baka naapektuhan lang ang dating Pangulo ng iniinom na fentanyl. Bukod sa pag-iwas sa paninira, binigyan din ng Pangulo ang iba pang katangian daw na dapat ang isang bagong Pilipino sa bagong Pilipinas. Ang disiplina, pagiging mahusay at magaling sa kanyang-kanyang larangan at pagmamahal sa bayan. Nauna na niya iginiit sa mga kawani ng gobyerno, bawal ang tamad, makupad, nangungulimbat at waldas. Bawal na rin daw ang isang katangiang tila kadikitan ng imahe ng mga kawani ng pamahalaan. Yung sungit ninyo, palitan na ninyo ng ngiti. Hindi naman ididetalya ng Malacanang kung may mga bagong memo na magpapatupad sa mga utos sa ito o kung may mga itinakdang parusa sa mga hindi susunod. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Panibagong taas presyo na naman sa produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista bukas, unang Martes ng Pebrero. Piso at 50 sentimo ang dagdag sa kada litro ng diesel, pinakamalaki simula nang pumasok ang 2024. 75 sentimo naman ang itataas ng presyo ng gasolina, habang hindi nalalayo ang dagdag sa kerosene na 80 sentimo kada litro. Ito na ang buwan naman akong chika this Monday. It will be a busy year para kay Stel sa dami ng magiging ganap ng SB19 at kanilang solar project. Kabilang dyan ang trending at puwelang pagko-host niya sa I Wonder. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Taking his sweet time si Stel ng SB19 sa pagsisimula ng taon. Naging busy kasi siya noong 2023 sa pagiging mentor sa The Voice Generations at kabi-kabilang commitments kasama ang kanyang P-pop group. Super nagpahinga po with family and then bumawi ng time sa kanila kasi last year po talaga wala kaming ginawa kundi magtrabaho lang. Pero tapos na ang break dahil marami raw nakalinyang gawin ang SB19 this year as a group and individually. Magiging mas fruitful po yung career ng SB19 but also I guess doing solo careers mas maraming chance na mas express po namin kung sino kami as SB19. But of course, we prioritize the group pa rin po, SB19. Kasi yun naman po talaga yung number one na goal. Nitong linggo, trending ang host Stel sa X dahil sa kanyang kwelang guesting sa Kapuso magazine show na I Wonder. Laugh trip para sa fans ang pagsubok ni Stel sa ilang exotic food. Yung una pong nakarating sa akin, parang iniisip ko, game kasi dyan ako komportable. But seeing people working with Ma'am Susan, talagang nakakatawa. Hindi ko nga po alam kung challenge po talaga yan or talagang panapos ng buhay yung gagawin ko. Pero happy po ako na may ganitong klaseng opportunity. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happening.